Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Mayumi Samson, ang nakatalaga po sa paksang Ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ngunit bago tayo magtungo sa ating tula, ay alamin po muna natin ang ating layunin sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Kung gayon, atin na itong basahin at alamin ang ating layunin. Narito ang ating layunin sa ating talakayan. Una, natutukoy ang mensahe ng tula. Ikalawa, naisasabuhay ang mensahe ng paksang tinalakay. At ikatlo, nakagagawa ng sanaysay patungkol sa paksang tinalakay. Ngayon, handa na ba kayong magtungo sa ating tula? Okay, kung gayon, ang ating tula ay May Paksang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. Sino nga ba si Andres Bonifacio? Ang politiko at makatang si Andres Bonifacio ay gumamit ng sagisag na agapitong bagong bayan. Isinilang at lumaki sa Tondo, Maynila. Sa kabila ng mababang pinag-aralan, minahal niya ang pagbabasa ng mga aklat sa kasaysayan at iba pang akdang pampanitikan. Kabilang dito ang El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Ngayon, handa na ba kayo? Ayan, alam kong handang-handa na kayo. Kaya't atin nang sisimulan ang ating tula sa unang saknong. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala. Ano kaya ang nais na ipabatid na mensahe ng unang saknong? Ayan, ang nais ipabatid ng unang saknong ay ipinadama agad ng mayakda na ang pinakamalalim na pagmamahal ay ang pagmamahal sa bayan. Ang paglilingkod o pagbibigay ng sarili sa kanyang tinubuang lupa o ninunong lupa ay walang kinikilalang mataas o mababang uri ng tao. Lahat ng gumagawa nito ay magigiting, matatapang at dapat lang na binibigyan ng respeto. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ikalawang saknong ng tula. Pagpuring lubos ang palaging hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat. Umawit, tumula, kumathat, sumulat. Kalakhan din niya'y isinisiwalat. Ano naman kaya ang nais ipabatid na mensahe ng ikalawang saknong? Ayan, ang nais ipabatid ng ikalawang saknong ay isang paghahamon ang binitawan ng mayakda. Ginigising niya ang diwa at puso ng taong nakakalimot na paglingkuran ng tapat ang inang bayang. Sa kabuuan, ay ginamit ang tula na ito upang himukin naman talaga ang mga Pilipino na maging makabayan. Nauunawaan po ba? Kung gayon, dadako na po tayo sa ikatlong saknong. Walang mahalagang hindi inihandog ng pusong mahal sa bayang nagkupkup. Dugo, yaman, dunong katisat pagod. Buhay may abuting magkalagot-lagot. Ano naman kaya ang mensaheng nais ipabatid ng ikatlong saknong? Ayan, ang nais ipabatid ng ikatlong saknong ay pagdidiin na kung aapihin ang bayan lalo na't ng mga dayuhan, dapat ay magkaroon ng pagsama-sama at pagkakaisa para ipagtanggol ang bayan. Ang paglaban ay hindi dapat isinasantabi kung nakasalalay ang kalayaan. So palaging tandaan na kapag naabuso na tayo ay kailangan nating lumaban lalo na para sa ating kalayaan at para sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na saknong. Bakit? Aling ito nagsakdal ng laki?
na hinahandugan ng buong pagkasi na sa lalong mahal na kapangyayari at ginugugulan ng buhay na iwi. Ano naman kaya ang mensaheng nais ipabatid ng ikaapat na saknong? Dito sa ikaapat na sakno ay pinupunto ni Andres na ang maghirap, magdusa, mamatay at mag-alay ng buong pag-ibig para ipagtanggol at buhayin ng bayan ay ang pinakamakasaysayang bagay na magagawa ng sino man. So, class, ang ibig sabihin dito ay ang maghirap, magdusa at mamatay ay walang kapantay sapagkat ito'y makasaysayan na nagagawa ng sino man. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalimang saknong ng tula. Ito'y ang inang bayang tinubuan, siya'y inatangi na kinamulatan, ng kawili-wiling liwanag ng araw, nagbibigay init sa lunong katawan. Ano naman kaya ang nais ipabatid na mensahe ng ikalimang saknong? Ayan, ang nais ipabatid ng ikalimang saknong ay pagbabalik tanaw sa kagandahan at katiwasayan ng bayan. Ang isinasagunita at ipinapaalala ng akda na ang kanilang lupang tinubuan ay kanila. Maunlad ito at dapat na ikinasasaya at kinasasabik pa lalo ng mga naninirahan dito. So kahit nga ang sino man daw na napapalayo sa lupang tinubuan ay nalulungkot sapagkat nag-aasam siya na makabalik agad. So sino nga naman ang nalalayo sa kanyang tinubuang lupa? Diba nag-aasam itong makabalik agad? Dahil nga sa ganda at natatangi ng ating bansang Pilipinas. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikahuling saknong o ika-anim na saknong. Kalakip din nito'y pag-ibig sa bayan. Ang lahat ng lalong sagunita'y mahal, mula sa masaya't gasong kasunggulan, hanggang sa katwa'y magpasalibingan. Ano naman kaya ang nais ipabatid ng ika-anim na saknong? Ang nais ipabatid na mensahe ng ika-anim na saknong ay ang huling saknong ay pagpapaalala na maging magiting nawa ang mga Pilipino. Hindi anya kawalan ang paglilingkod at pagiging buhay o patay para sa bayan, kundi isa itong katotohanan, karangalan, kapalaran at kaparaanan ng pagmamahal sa lahat ng buhay at pagmamahal sa bayan. Ayan, laging tatandaan na mahalin natin ang ating bansang Pilipinas sapagkat dito tayo namulat at nabuhay. So, ang sino mang gustong sumakop sa atin ay huwag niyong hahayaan na sakupin tayo. Lalo niyong tandaan na ang ating kalayaan ay mahalaga. Ngayon, alamin naman natin ang mensahe ng naisipabatid ng tula ni Andres Bonifacio. So, ang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa ay isinulat ng ating magiting na bayani na si Andres Bonifacio. So, ang naisiparating ng tulang ito sa bawat mamamayang Pilipino ay dapat tayong maging makabayan at hinihimok din ang mga Pilipinong mambabasa na kumilos at labanan ang pang-aapi ng mga Kastila. At nang sa ganon ay makalaya na tayo mula sa pagsakop sa atin ng mga Kastilang mananakop. Mula sa linya sa tula na nasa ng dangal ng mga Tagalog, ang dugong dapat na ibuhos. Bayan ay inaapi, bakit di kumikilos? At natitilahalang ito'y mapanood. Malinaw na naipahayag ni Andres Bonifacio ang kanyang hinaing patungkol sa paghihirap na dinanas ng mga Pilipino sa panahong ito. Kaya naman ninais niya na lumaban ang mga Pilipino mula sa kasuklam-suklam na sinapit nila mula sa kamay ng mga Kastila. Ayan, naunawaan po ba ang ating tula? Kung gayon,
ay magkakaroon po tayo ng isang gawain. So, ang ating gawain, panuto, gumawa ng isang sanaysay patungkol sa paksang pag-ibig sa tinubuang lupa. Ayan, yan po ang inyong gawain sa araw na ito. Kung wala na pong katanungan, ay dito na po matatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig. Naway, nagbigay buhay at nagbigay aral ito ang tulang ating tinalakay. Maraming salamat!